Magandang araw. Ah, ang ating pong topic ngayon ang pananampalatayang Katoliko, tapat ba at sapat? Catholic faith po, ang Katolikong pananampalataya ay naniniwala na merong isa supreme being na ang tawag ay God, na si God as the supreme being, the creator called God or God the Father, who resides in heaven and watches over and guides everything on earth. He is known as the Lord of heaven and earth. He is referred to as Almighty, eternal, immeasurable, incomprehensible, and infinite in understanding, will, and perfection. Ayun po, ang ating Panginoon ay ang Supreme Being. Siya ang tagapaglikha at tinatawag din siyang God, Diyos at ang Diyos Ama, God the Father, na siya ay nakatira sa heaven at siya ay gumagabay sa atin dito sa earth, sa mundo. At siya ay kilala bilang Panginoon ng langit at lupa. At siya rin ay tinatawag na makapangyarihan, walang hanggan, immeasurable, incomprehensible, and infinite sa understanding, will, and perfection. Ayun, ang hindi masukat at hindi matarok na ating Panginoon sa kanyang understanding, will, and perfection. At meron tayong, ang Katoliko pananampalataya ay merong Holy Trinity. Meron tayong God the Father, God the Son, at God the Holy Spirit. Ang God the Father ay siya ay walang pinagmulan at siya ang tagapaglikha. God the Son naman ay ang ating Panginoong Jesus, who shares the wisdom of the Father. Share siya ng kaalaman ng Panginoon, ng Diyos Ama. Holy Spirit, personification of goodness and sanctity, arising from both the Father and the Son. Ayun, personification ng goodness and sanctity na nagmula sa Diyos Ama at Diyos Anak. Pentecost. Traditionally said, the Catholic Church have been founded on Pentecost, the 50th day after its founder, Jesus Christ, ascended into heaven. So dito, sinasabi na sa araw ng Pentecoste, sa pag-akyat ng ating Panginoon sa Panginoong Jesus sa langit, sa ika-50 araw mula ng kanyang muling pagkabuhay ay ang pagbaba ng Holy Spirit na tinatawag na
Pentecost. At ito ang anniversary ng ating simbahan at dito nag-umpisa ang ating pagtatagyan natin Panginoon ng simbahan. Brief history. The period from Pentecost until the death of the last apostle is known as the Apostolic Era. And it was during that time that the church went underground because of Roman persecution. Noong unang panahon, dahil ang mga unang apostol ay pinapersecute, sila ay underground mga nagtatago. At ang panahon na yon ng pagkamatay ng huling apostol ay tinatawag na Apostolic Era. The first pope was Peter, although the leader of the church were not called pope until the 6th century. Peter was officially the Bishop of Rome. Ngayon si Saint Peter na pinili na ating Panginoong Jesus bilang pundasyon ng kanyang simbahan. Sabi niya, di ba, Pedro, ikaw ay bato at sa iyo ko itatatag ang aking simbahan. Si Peter ay ang officially na Bishop of Rome. Pero, hindi pa tinatawag na Pope noon. Nag-umpisa lang natawagin ng Pope noong 6th century. The most significant changes to the church come after the conversion of Emperor Constantine, who made Christianity the state religion in 324 CE, bringing the Christians out of the underground. Ayon, sa conversion ni Emperor Constantine, ay naging malaya na ang mga Kristiyano. At hindi na sila nagtatago dahil sa conversion ni Emperor Constantine. Feasts and holidays. From the earliest days of the church, Easter has been considered the central Christian feast. Easter is calculated based on the phases of the moon and the spring equinox. Before Easter Day is a 40-day period known as Lent, which has several important days and rites. Ayun, tayo ay may feast at may holy days. At sa earliest day, Easter ay ang naging sentro ng Christian feast. Ito ay bago mag-Easter, merong 40 days na Lent, ang paghahanda na para sa Easter. At ito ay punong-puno ng important rites. At ito ay importanteng araw. Next in importance are the festivals of Christmas, including Advent, the 40 days before the birth of Jesus Christ. Dahil ang sumunod namang
importanteng piyesta ang araw ng Pasko. Ang ating paboritong Pasko. At bago magpasko, meron naman din uling 40 days na paghahanda bago ang kaarawan ng ating Panginoong Jesus. Coming 50 days after Easter and 10 days after the Ascension, Pentecost marks the descent of the Holy Spirit on the apostles. For that reason, it is often called the birthday of the Church. Ayon sa Pentecost, sa pagbaba ng Holy Spirit, pag-akyat ng ating Panginoong Jesus, bumaba naman ang Holy Spirit after 10 days. Bumaba ang Holy Spirit sa mga apostoles at sa mahal na Birhen, at ito na ang tinatawag na birthday of the Church. Meron tayong end times. End times naman, the Catholic Church believes that Christ will return to earth to save it again, announced by signs such as famine, pestilence, natural disasters, false prophets, wars, the renewed persecution of the church, and the fading of faith. The world will end with a revolt involving Satan and his demons na tinatawag na Great Apostasy, a time of great sorrow, ang Great Tribulation, and the appearance of an Antichrist who will deceive man into believing he is a man of peace and justice. Ito ang ating pananampalatayang Katoliko ay naniniwala sa end times na ang ating Panginoong Jesus ay magbabalik at announce na through mga signs tulad ng mga tanggutom, mga pestilence, mga natural disasters, di ba? Mga lindol, mga bagyo. Ayun, at iba pa. At may mga false prophets. Mga wars, mga gera. At muling ipe-persecute ang church at ang pag-fading ng faith, paghina ng pananampalataya. Ayon, ang mundo ay magtatapos sa pagre-revolt ni Satan kasama ang kanyang mga demons. At ito ang time ng great sorrow na tinatawag na Great Apostasy at ang Great Tribulation. Ang pagdating ng Antichrist na lilinlangin ang mga tao na siya ay isang man of peace and justice, ng kapayapaan at justisya. When Christ returns, the bodies of the dead will be resurrected and reunited with their souls, and Christ will make a final judgment on them. Satan and his demons and sinning humans will be thrown into hell. People who belong to heaven will go there. Ayun. Sa katapusan, sa pagbalik ng ating Panginoong Jesus, ang katawan ng mga namatay ay mabubuhay at magre-reunite sa mga kaluluwa, sa kanilang mga kaluluwa. At ang ating Panginoong Jesus ay
mag-announce ng kanyang final judgment. Ang mga makasalanan na ang mga demons kasama ang mga makasalanan ay itatapon sa hell. At ang mga tao naman na para sa heaven ay pupunta doon sa heaven. Commandments of the church. So, ang ating church ay merong dalawang major commandments. Ang 10 commandments at ang 6 commandments. So, alam na po natin ang 10 commandments. O, isa-isahin natin. Review sa 10 commandments. O, number 1. I am the Lord your God. You shall not have any strange God before me. Ako ang iyong Panginoon. At hindi ka dapat magkaroon ng ibang Panginoon maliban sa akin. Number 2. You shall not take the name of the Lord your God in vain. Huwag mong gamitin ang pangalan ng Panginoon sa wala kabuluhan. Remember to keep holy the Lord's day. Yun. Mamili ng linggo at pistang pamilin. Honor your father and your mother. Yun. Igalang mo ang iyong mga magulang. Number 5, you shall not kill. Huwag kang papatay. Number 6, you shall not commit adultery. Huwag kang mangalunya. Number 7, you shall not steal. Huwag kang pagnakaw. Number 8, you shall not bear false witness against your neighbor. Ayun, ito yun yung huwag kang magsisinungaling. Number 9, you shall not covet your neighbor's wife. Huwag mong pagnasaan ang hindi mo asawa. Number 10, you shall not covet your neighbor's goods. Huwag mong pagnasaan ang hindi mo pag-aari. Ayun. So, ang 10 utos po ay ibinigay kay Moises noon pa unang panahon. Alalahanin po natin ang ating Panginoon ay Panginoon noon, ngayon at kailanman at hindi siya nagbabago. Ang 10 utos ay nananatili. Ngayon po. So, dito na tayo sa 6 chief commandments. A Catholic adhering to the law mass. Ito, ang mga Katoliko dapat ay attend mass on all Sundays and holy days of obligation. Ayun. So, kailangan tayo attend ng mass tuwing linggo at tuwing pistang pangilin. At hindi pag-attend ng linggo ng walang dahilan ay isang mortal sin. Ayun. At hindi pwede yung parang kabutin na lang, di ba? Sisimba ngayon, next week hindi. Pag na gustuhang magsimba, magsisimba. Pag tinamad, hindi. Konting ulan, hindi na magsisimba. Hindi po pwede ang ganon. Kailangan pangilin ang linggo, mag-attend ng mass tuwing linggo. At pag hindi ka uma-attend ng mass at tuwing linggo ay makakakumit ka ng
mortal sin, kung walang um, importanteng dahilan para hindi ka maka-attend. Number 2, fast and abstain on appointed days. Ngayon, ang fasting at ang pag-abstain sa mga appointed days. So, meron tayong dalawang appointed days ng fasting, ang Miyerkules Santo at ang Ash Wednesday at ang Biyernes Santo. Pero, yung mga ibang tuwing Fridays ay nasa sa parang mga devotion natin, nasa kung sa willingness natin na gawin iyon para sa ikauunlad ng ating pananampalatayang Katoliko. Ayun. Number 3, confess sins at least once a year. Yon. Required tayo na mangumpisal once a year. Pero kung nakakomit ka ng mortal sin, ay ang agad-agad na pangungumpisal. Receive Holy Communion. Ang pagtanggap ng banal na Eucharist. Pero, ito po ay may kaakibat na responsibilidad. Maaari ka lamang mag-receive ng Holy Communion kung ikaw ay under ng state of grace. Walang mortal sin. Ayun. Number 5, contribute to the support of the church. Ayun yung pag-paalay, paghuhulog ng Siyempre, huwag naman laging barya, di ba? Kung ano yung bukas sa iyong kalooban bilang tulong sa ating simbahan. Number 6, observe the law of the church concerning marriage. Ayun na. Yun nga, the law sa marriage, ang pagiging kasal sa loob ng simbahan. Yun. Kailangan kasal kasi karamihan merong nangungumunyon ng naglilibin, yung mga hindi kasal or civilly married. Hindi po kasama ang kailangan ay kasal sa simbahan. Kung hindi ka kasal sa simbahan, ikaw ay nakakakomit ng mortal sin. Under ka ng mortal sin at hindi ka pwedeng tumanggap ng banal na komunyon. Sacraments. Tayo po ay merong mga sakramento. Ito ang nagbibigay ng itong nagdadala ng grasya ng ating Panginoon sa kanyang mga sambayanan. Meron tayong 7 sacraments, ang binyag, konfirmasyon, ang Holy Eucharist, ang umpisal, anointing of the sick, ang Holy Orders at ang kasal. Ang pananalangin, prayer ay important aspect ng Catholic life. Ang pananalangin. At
Pwedeng ito ay direkta sa God or through saints, intercession ng mga banal at ng mahal na ina. Usually is nito ay ang ama namin, ang Baginoong Maria at ang luwalhati at ang pag-Holy Rosary. May 5 types ng prayers. Ang blessing or adoration. Merong petition, intercession, thanksgiving, at praise. Yung blessing, yung pag-adore sa ating Panginoon na ay na-acknowledge mo ang kabanalan ng ating Panginoon. Number 2, yung petition naman, yung pag may hinihingi ka sa Panginoon, yung mga kahilingan. Number 3, intercession, yun yung pinapanalangin mo naman yung iba, yung pamilya mo, mga kaibigan mo, mga kamag-anak mo. Thanksgiving, ito naman yung pagpapasalamat. At ang praise, ang pag-praising sa ating Panginoon, admiration. Yung admiration sa ating Panginoon. Main tenets of the Catholic religion. Ang paniniwala ng ating Katolikong religiyon. Number 1, merong 4 tenets, merong 4 na paniniwala. God is universal and loves everyone. So, mahal tayong lahat ng Panginoon at siya ay pangkalahatan, universal. Number 2, Jesus Christ came to save all the people. Na ang ating Panginoong Jesus ay iniligtas ang lahat ng tao. Number 3, not formally belonging to the Catholic Church is objectively sinful. Ayun. Ang hindi mapabilang sa Catholic Church is objectively sinful. Bakit? Dahil ito ang simbahang itinatag ng ating Panginoong Jesus. So, under tayo ng kanyang mga rules, na kanyang mga biyaya. Under tayo sa pangangalaga ng ating Panginoong Jesus at ng ating Diyos Ama. Ayun, no one who is sinful makes it into heaven. Kung sino man ang makasalanan ay hindi makakapunta ng heaven. So, the afterlife. Catholics believe that when a person dies, the soul lives on. Each soul faces a particular judgment. If a person has learned perfectly to love God, her soul will go straight to heaven to enjoy endless happiness. If a person loves God imperfectly, her soul will go to purgatory, where she will be purified before eventually going to heaven.
If a person have rejected God's love or commits a mortal sin and dies before repenting, he is condemned to the everlasting torments of hell. Ayun. Sa afterlife, naniniwala tayong mga Katoliko na kapag ang tao ay namatay, ang kanyang soul ay patuloy na nabubuhay. At haharapin niya ang particular judgment. Kung ang tao ay namatay na perfect niya ang pagmamahal sa Panginoon, siya ay pupunta ng heaven. Kung hindi naman na perfect, siya ay pupunta sa purgatory. At ang mga namatay na nasa ilalim ng mortal sin at hindi nakapagsisi, sila ay pupunta sa hell. Some doctrines state that there is a fourth estate called limbo, where resides a soul who has not been baptized but has not committed any personal sin. So, ayun, merong ibang sa doktrina na mayroong limbo kung saan nandoon ang mga kaluluwa na hindi nakatanggap ng binyag, ng sakramento ng binyag. Meron tayong creation story. The Catholic creation story says that God created the universe out of the void. First, starting with angels. One of the angels, si Lucifer, rebelled and took a legion of angels with him and formed the underworld. Heaven is where goodness resides. Hell is where evil resides. And earth is where evil and good are at battle. Ngayon sa creation story, ang ating Panginoon ay ginawa ang universe mula sa wala. Tapos una niyang ginawa ang mga angels at isa sa mga angels ay nagrebelde at yun si Lucifer. At isinama niya ang legion ng mga anghel sa kanya. At nag-form sila ng underworld. Ang heaven ay doon ang nakatira ang goodness, ang kabutihan, at ang evil naman, ang mga kasamaan naman ay sa hell. At sa earth ay kung saan ang good and evil ay naglalaban. The world was created in 7 days. On the first day, God created the heaven, earth, and light. The firmament. On the second, the grass, herbs, and fruit trees. In the third, the sun, moon, and stars. On the fourth, the creatures of the air and sea. On the fifth, and the creatures of the land, including the first human. On the sixth day. On the seventh day, God rested. Ngayon, ito ang ating Katolikong pananampalataya sa creation na ang
Ang mundo ay ginawa ng ating Panginoon ng 7 araw. Sa 7 araw, ang una niyang ginawa sa unang araw, ang heaven, ang earth, at ang ilaw. Sa second day naman, ang firmament. Ang pangatlo naman, ang grass, herbs, fruit trees, doon naman sa pangatlong araw. Pang-apat, ang araw, ang buwan at ang mga stars. Sa fifth, ang creatures sa air at saka sa sea. At pati sa land. At sixth day ang sa fifth day ang mga creatures sa air tsaka sa sea. Sa ika-6 na araw naman ang creatures sa land kasama ang mga human. At ang ika-7 araw ay ang pagpapahinga ng ating Panginoon. When we are living in the kingdom of light, in a state of sanctifying grace, we should simply reject all fear and place our confidence in God and in Our Lady. We have to define sin according to the gospel and the official teaching of the church as it has been handed down by the church magisterium. Yun. Kung tayo ay nabubuhay sa kingdom of light, sa kaharian ng liwanag, tayo ay nasa state ng sanctifying grace. At i-reject natin ang mga fear, ang takot, at ilalagay natin ang ating confidence sa ating Panginoon at sa mahal na Ina. At i-define natin ang sin ayon sa mga gospel, ayon sa Biblia at sa mga opisyal na turo ng ating simbahan, ang magisterium. So, meron tayong magisterium. But due to modern age, it has been contaminated. Many people live in sin and have false peace because their conscience has been formed not by the gospel but by the spirit of this age. If they are not living according to the 10 Commandments, the gospel, and the moral teaching of the church, even in just one area that concerns serious sin, they are probably living in the kingdom of darkness. Ayun. Dahil tayo ay kung tayo ay nabubuhay sa kingdom of light, diba? Sa kaharian ng liwanag, tayo ay nasa state ng sanctifying grace. Na, yun nga, na tayo ay nabubuhay na according sa gospel. At sa teaching ng church na ang tinatawag na magisterium. Ngayon, sa paglipas ng panahon ay naging contaminated ang mga tao. Dahil sa modern age. Dahil ang mga tao ay nabuhay sa kasalanan.
At nagkakaroon sila ng false peace, ng maling kapayapaan. Dahil hindi na sila nag sa gospel. Nag ang kanilang conscience ay hindi na na-form sa gospel, kundi sa spirit ng modern age. At kung hindi nabubuhay sa ilalim ng 10 Commandments, ng gospel at ng moral teaching ng church, nagkakaroon ng serious sin. At sila na ngayon ay nabubuhay sa kingdom of darkness. Ayun, Jesus is Lord and God. He is Lord, and therefore, her dominion over both. His dominion over both the kingdom of light and the kingdom of darkness. Satan has no dominion over the kingdom of light. He is allowed a limited dominion over the kingdom of darkness. Ayun, ating Panginoong Jesus ang Diyos. At siya ang Diyos ng kingdom ng light at kingdom of darkness. At ang ating Panginoong Jesus ay may dominion sa kingdom of light at kingdom of darkness. At si Satan ay meron limited na dominion sa kingdom of darkness. Therefore, as a baptized and living in the kingdom of light, in the state of sanctifying grace, Satan has no dominion over us. Ayun, ngayon, kung tayo, dahil sa binyag, tayo ay nasa state ng sanctifying grace. At si Satan ay walang kapangyarihan sa atin kung tayo ay nasa sanctifying grace. Unless na buksan natin ang door para sa influensya ni Satan. Sanctifying grace means sharing in a mysterious way in the life of God Himself, and He is dwelling in our soul. Ang sanctifying grace, ang pag-share sa ating Panginoon sa isang mysterious way. At siya ay nananahan sa ating soul. However, when we commit a mortal sin, a serious sin, then we lose sanctifying grace and begin to live in the kingdom of darkness, as when persist in sin becomes vulnerable to the influence of Satan. Ayun, dahil sa binyag, nagkakaroon tayo ng sanctifying grace. At kung nasa sanctifying grace tayo, walang kapangyarihan si Satan sa atin. Unless na magbukas tayo ng pintuan para sa kanyang influence. So, dahil sa sanctifying grace, ang ating Panginoon ay nagsishare tayo sa kanyang mysterious ways in the life of God Himself, at siya ay nakatira sa ating kaluluwa. Ngayon, kung
tayo ay magpo-commit ng mortal sin, ng serious sin, ay naiwawala natin ang sanctifying grace. At tayo na ay namumuhay sa ilalim ng kingdom of darkness. At sa patuloy na pamumuhay sa ilalim ng kasalanan, ay nagiging mahina tayo at para sa impluensya ni Satan. Ngayon, ito, the sacrament of reconciliation and Eucharist are very special weapons that Jesus gives to His church to overcome the kingdom of sin and darkness. Ngayon, binigay ng ating Panginoong Jesus ang kumpisal at ang mga sakramento ng kumpisal at ang Holy Eucharist na ating mga special na armas, pananggalang na ibinigay ng ating Panginoong Jesus sa simbahan para mapagtagumpayan ang kasalanan at ang kingdom of darkness, ang kaharian ng kadiliman. Our Blessed Mother has been designated by God as the one who crushes the head of the serpent. The Rosary is a powerful means of protection and salvation. Yun. Ang ating Blessed Mother, ang ating ina, ang designated ng ating Panginoon, itinakda ng ating Panginoon para i-crush ang head, ang ulo, tapakan ng ulo ng ahas. At ang Holy Rosary ang isang mabisang means ng protection at salvation, protection at kaligtasan. The kingdom of darkness. This kingdom offers a false peace and happiness. Man is capable, especially in heaven, but even here on earth, of experiencing a deep joy and a deep peace given by God. The false joy offered, for example, is the sin of drunkenness or drug abuse. And the danger today is that sin has become respectable. They do not seem so bad. That's because they are not bad in the kingdom of darkness. Ayun, sa kingdom ng darkness ay nag-o-offer ng false peace and happiness. Ayun, katulad ng drunkenness, di ba? Pag lasing ka, masaya ka, di ba? At saka yung peace, peaceful ka. At sa drug abuse. So, yun ang mga false peace and happiness na sa panahon ngayon na hindi na ang sin ay naging respectable na at hindi na masama. Di ba parang ano na lang, parang normal na lang yun sa atin. Eliminating the kingdom of darkness. Our homes should be sacred, peaceful places in which to live
The power of evil abhors cleanliness. Yung kailangan natin linisin ang ating tahanan dahil ayun, ang power of evil abhors. Inaayawan niya ng evil ang kalinisan. Number 1, remove everything that has something to do in witchcraft, a spiritualist, a medium, an oriental religion, or occult. Ayun, tanggalin ang lahat ng regarding doon sa mga witchcraft. Spiritualist, yung may mga medium, di ba, yung mga sinasaniban. Ang witchcraft naman, yung pangkukulam, di ba? Mga oriental religion or cult, yung mga kulto. Kaya, yun yung mga hindi tamang simbahan, di ba? Ng mga kulto. Number 2, do not keep jewelry that is symbolic of witchcraft or a sign of zodiac. So, di ba tayo, mahilig tayo sa zodiac. So, kailangan tanggalin yun. Pati yung mga jewelry, di ba? Yung, siyempre, may mga lucky colors. Ganon. Number 3, remove and burn all pornographic materials. Yung mga pornographic materials, tanggalin at o kaya ay sunugin. Get rid of religious, number 4, get rid of religious literature that does not agree with the basic truth that Jesus taught us. Yun, tanggalin ang mga religious literature na hindi naayon sa turo ng ating Panginoong Jesus. Do not allow the influence of evil to come into your homes. As a baptized Catholic, you have a power that you do not realize. Yun. Huwag mo hayaan na ma-influensyahan ng evil na pumasok sa iyong tahanan. Bilang isang baptized Catholic, meron tayong power na hindi natin nalalaman, hindi natin nare-realize, hindi natin namamalayan. Although we do not have the power of an ordained priest, we can ask God to protect and bless our homes. You can say a simple prayer of blessing and then sprinkle holy water in each room in our homes. So tayo mismo, tayo sa ating tahanan, kahit hindi tayo ordained priest, pwede tayong mag-ask sa Panginoon na protektahan ng ating tahanan. Magsisi ng simple prayer at sprinkle ng holy water, ng banal na tubig sa ating tahanan, sa mga kwarto. The consecration of the family and home to the Sacred Heart of Jesus. Ngayon, kailangan nakakonsecrate ang ating bahay at ang ating pamilya sa Sacred Heart of Jesus at saka sa Sacred Heart of Mary or Sacred Heart of Jesus and Mary. Yun. We need to have a crucifix and the pictures of Sacred Heart and Our Blessed Lady
in our homes. We want our home to be a sacred place. Yun, kailangan meron tayong crucifix sa bawat tahanan. At ang mga pictures ng Sacred Heart at ng mahal na ina dahil sila ay mga banal at gusto rin natin na maging banal ang ating tahanan. Ayun po, ang paalala po ang pagpapabless sa mga religious articles. Kailangan po siya ay bless para hindi siya ma-contaminate. Yun. So, dito po tayo, ang ating pong simbahan ay merong CCC, Catechism of the Catholic Church. So, ang Catechism of the Catholic Church ang comprehensive summary of Catholic doctrines, offering a clear and organized explanation of the Church teachings on faith, morals, and worship. It serves as a guide for catechesis and helps individuals understand and live their faith more fully. So, ito pong ating Catechism of the Catholic Church ay isang malawak na saklaw ng Katolikong doktrina. Ito ay ang mga paliwanag sa teachings ng ating simbahan sa faith, sa paniniwala, morals, at sa worship, sa pagsamba. Ito ang nagsisilbing gabay sa catechesis at tumutulong sa ating maintindihan at maisabuhay ang ating faith ng buo. Ang key aspects ng catechism, number 1, summary of Catholic doctrine. So, ito nga po ang Catechism of the Catholic Church, ang summary ng mga doktrina natin na noon pang sa mga unang apostol na mga pinag-aralan at ginawang gabay para sa ating simbahan. It presents a systematic overview of Catholic beliefs including the Trinity, Jesus Christ, the Church, sacraments, and the moral life. Ito nga ang sistematiko na ng ating pananampalatayang Katoliko, belief, kasama ang sa Holy Trinity, paniniwala sa Holy Trinity, sa ating Panginoong Jesus, simbahan, at sa mga sakramento at ang ating moral na buhay. Number 2, guide for catechesis. The catechesis is designed to be a resource for those responsible for teaching the faith, such as bishop, priest, and catechist. So, ayun nga dito, itong ating catechesis ay ito ang gumagabay din sa mga para sa responsible na teaching ng ating simbahan na ginagamit ng mga bishops, ng mga pare at ng mga catechist sa pagtuturo ng ating simbahan. Tulad niyan, halimbawa, kapag namatay ang Pope, ang aral ng ating Panginoong Jesus ay nananatili at naipapasa. Hindi tulad ng ibang
relihiyon na kung namatay ang ang nagtatag ay nawawala na rin ang simbahang iyon or nagkakagulo na sila yung mga teachings nila. So ito ang sa ating Katolikong simbahan ang buo na mga aral at turo na mula pa sa ating Panginoong Hesukristo. Number 3, foundation for understanding faith. It provides a framework for understanding and living out the Catholic faith in a meaningful and practical way. No, ito ng balangkas ng upang maintindihan at maisabuhay ang ating Catholic faith. Number 4, official church teaching, ang ating catechesis. Ang catechism is an authoritative interpretation of the church teachings rooted in scripture, tradition, and the magisterium, the teaching authority. So ito ngayon yung mga katuruan pa na galing sa ating Panginoon to sa mga scripture, yung sa mga Biblia, at sa tradisyon, at sa mga magisterium, sa mga teaching authority, sa mga galing pa sa mga apostol, tapos di ba sa pope, sa mga bishops, yun. So ito ang ating gabay. So dito naman sa ating catechism, paanong nagiging buo ang ating pananampalataya. Kasi ang pagsisimba ba at ang pangungumunyon, iyon ba ay sapat na at ang iyong pananampalataya ba ay tapat? So, alamin natin. CCC 21:10. So, tayo po, dahil ang Katolikong simbahan ay sa ating catechesis, pattern. So, kaya po ako ay laging merong kinukuha sa catechism, sa CCC, Catechism of the Catholic Church, dahil dito nababatay ang turo ng ating simbahan. Ang labas dito ay kaya tayo nakaayon dito para hindi tayo maligaw. Ayun, CCC 21:10. You shall have no other God before me. So, ayun po, summary po tayo sa ang ating bang pananampalatayang Katoliko ay sapat ba at tapat? Ayun. Konting summary po. Ang ating Katolikong simbahan ay ayun nga po, yung tenets, di ba? Yung tenets ng ating simbahan. So, tayo ay naniniwala sa ang Katolikong pananampalataya ay naniniwala
sa Diyos na siya ang lumalang. At meron tayong Holy Trinity, Diyos Ama, Diyos Anak, at ang Espiritu Santo. Ngayon, tayo ay nasasakop ng Ten Commandments. At meron tayong mga kautusan at meron tayong tenets sa paniniwala ng ating Catholic religion. Na ang God ay universal at mahal niya ang bawat isa sa atin. At ang ating Panginoong Jesus ay ang nagligtas sa atin. At ang hindi belong sa Catholic Church ay objectively sinful at no one who is sinful makes it into heaven. So, ayun po. Suriin po natin ang ating sarili. Ang pagsisimba ba ng linggo at ang pangungumunyo at ang pangungumpisal, kung nagawa mo ng lahat iyon, diba? Tapat na ba yun? Sapat na ba? Ang iyong nagawa mo na ang lahat, diba? Nagawa mo na ang mga kautusan. Nagawa mo na ang sa 10 utos. Di ba, yung mga kautusan ng ating simbahan. Ngayon, ano ang magpapahina doon? Tayo ay kung sa kingdom ng light, tayo ay nasa kaharian ng liwanag, at under ng kingdom of light, tayo ay merong sanctifying grace dahil sa baptism. At dahil sa baptism, tayo ay nasa sanctifying grace na ninirahan sa ating Panginoon. Ngayon, ano ang nakakapagpahina ng ating pananampalataya? Yun ay ang mortal sin. Dahil sa mga kasalanan ito na dahil sa modern age ay naging normal na lamang na yung mga false peace at false na happiness na dala ng kingdom of darkness, na tulad niyan yung paglalasing at yung mga drug, diba, na masaya ka habang ginagawa mo yun, pero yun ay isang kasalanan, yun ay false peace. Ngayon, kailangan din linisin ang ating tahanan. Kailangan din linisin ang ating tahanan at tanggalin ang pagbukas ng door ng kingdom of darkness. So, kung nalinis na natin ang ating sarili, ngayon, ililinisin naman natin ang ating tahanan dahil tayo ay nakatira doon. Ang pagiging bandal naman ng ating tahanan ang paglalagay ng mga crucifix, ng pictures ng mahal na ina at ng Sacred Heart, at papabless na at paglagay ng pictures. Tapos tatanggalin ang mga
Anong tatanggalin? Ang tungkol sa mga witchcraft. Sa mga tatanggalin natin sa ating sarili din ang paniniwala sa ayun nga, sa mga spiritualist, sa mga espiritista, sa mga medium, sa mga sinasaniban, at sa mga oriental na religion. Yun. Tapos, yun yung mga jewelry na symbol ng witchcraft. Minsan, di ba, nagsisimba tayo, pero ano ba ang nasa singsing natin? Singsing ng demonyo, di ba? May nakita akong gano'n. So, tama ba yon? So, doon nagkakaroon ng opening. Tapos, yun nga, yung mga zodiac, yung naniniwala. Dati mahilig din ako dyan sa mga zodiac. Yun pala ay bawal. Tapos, di ba, yung pag mga New Year, yung mga pampaswerte, yung mga bigas na may ano na kung ano-anong instruction, di ba, nasa YouTube, ayun pala ay bawal. Yun. Tapos, tatanggalin ang mga pornographic materials. At yung mga religious literature na hindi angkop sa ating simbahan, sa turo ng ating Panginoong Hesus ay tatanggalin din dahil doon makokontaminate ang ating pananampalataya. So halip na titibay yung pananampalataya mo, nagkakaroon ka ng doubt ng mga ibang katanungan. Ayun, so kaya kailangan tanggalin ang mga babasahin na hindi naayon sa turo ng ating Panginoong Jesus. At tayo, bilang baptized Catholic, ay ang ating tahanan ay pwede nyo i-bless kahit tayo ay hindi ordained priest. I-bless ang lahat ng kwarto. Yun nga. Yun, di ba, pag New Year, sa halip na yung mga pampaswerte, yun, bendisyonan ang bahay ng holy water at mga simple prayer ng blessing. Sa Google, meron nun. Ayun. Ang pangko-consecrate ng ating pamilya sa pamilya at tahanan sa Sacred Heart of Jesus. O kaya Sacred Heart of Jesus and Mary. Yun nga ang paglalagay ng mga crucifix. Ayun, dahil ang ating simbahan ay banal dahil ang ating Panginoon ay banal. Tayo, nagsusumikap tayong maging banal at maging karapat-dapat para sa ating Panginoon. Ngayon, kung mag-open tayo ng doors upang makapasok ang kingdom of darkness, doon humihina ang ating faith, ang ating pananampalataya. Para tayo, di ba, yung parang lobo na ang ating Panginoong Jesus oxygen upang tayo ay umangat papuntang langit. Pero kung ang lobo mo ay may butas na makakapasok ang kingdom of darkness ay hindi ka makakaangat. So, kailangan tanggalin yun nga, yung mga witchcraft, ang paniniwala sa mga witchcraft, sa spiritism, sa mga spiritista, sa mga medium, sa mga sinasaniban, sa mga pampaswerte,
Ayun. So, yun ang makakapag-open ng door ng kingdom of darkness ni Satan. So, kailangan buo ang pananampalataya at ang pagtitiwala sa Panginoon. Ang ating simbahan ay banal. At ikaw bilang Katoliko ay nagpapakabanal upang maging marapat sa ating Panginoon. At makasama natin siya, tayo ay maging karapat-dapat para sa Kanya. Maraming salamat po. God bless.